share something? Ay, oo. Medyo matagal ito ng konti. Meron kasi isang murder nangyari na kaibigan ng pamilya, and isang gabi natutulog na kami lahat. Kasama ko pa si Chit Ramos noon. Meron biglang may umatak sa kubot ko, sa paa. Paghatak, yun sa yung mata ko. Pagtingin ko yung murder na tao, parang niyayaya ako sumama sa kanya. So, takip ako, sabi ko, Ate Chit! Sigaw ako ng sigaw. Kilala niyo ba si Chit Ramos, kapatid ni Tita? So, andun siya doon, bigla ako napatalong sa kanya. So, sabi ko, nakita ko si ganyan. Sabi ko, pakita sa akin, hindi naman ako close doon. Anyway, the next day, ang ginawa ko, nagdasal ako, nagpamisa ako dun sa taong yun. And I think she just wanted some peace sa pagkamatay niya. But that was really creepy and that was really scary. There we go. Basta pag may murder na usapan, o ibang usapan, nakatakot yun, Mrs. Z, no? Yes. Real life. Okay, any other na gusto pa? Yes po? Naalala ko when I was 10 years old, namatay yung lolo ko. Binigyan niya ako ng bracelet kasi taga-Saudi siya doon siya trabaho. So bracelet ang binigyan niya sa akin. Favorite ko yun. Nung funeral niya, nawawala yung bracelet na yun. So hindi ko siya mahanap. Pero gusto ko siya suotin kasi kailangan suot ko siya. Nakalatag siya doon sa bag na parati kong dala. Alam mo naman yung mga bata. Ewan ko kung ang mga bata na ngayon ganun pa rin. Parating may baon na lampin, extra shirt. So nakalatag siya doon sa bag. Nakaayos siya na ganun. So yun, naparamdam siya in that way sa akin. Na para maalala ko siguro na suotin ko talaga yung bracelet. So yun lang ang naalala ko. Pero hindi siya nakakatakot for me. Yeah, para mga messages lang mula sa kanila. Okay. Okay na? Are we good? Yeah, wala talaga, Jay? Wala talaga, no? Okay. There we go, guys. Alam mo, we could talk about this for hours and not get bored. Pero maraming salamat po. Yeah, I guess nasagot na yung katanungan na from our media friend. And now let's proceed from Abante Ling, Ray Pumaloy. Ayun, kasi napag-uusapan yung Hi, Zed and Hi, Ray. It's been quite a long time. It's good to see you. Napag-uusapan yung mga superstitious belief, no? Kayo ba, sa mga Gen Zs, aware ba kayo na meron talagang rosaryo dapat? Sa mga hindi pa namamatayan, aware ba kayo na may rosaryo, may mga ganitong paniniwala na dapat may rosaryo, and then dapat pinuputol or something? And ano ba yung natutunan nyo dito sa pelikula, doon sa kwento, and paano nyo to ina-apply sa tunay na buhay and in the future? Ako in the future, Actually, me, I have little knowledge lang about pamahiin, so it's actually... Ano yung pamahiin na alam mo? Don't sweep the floor at night. Sa gabi. Kasi lalabas yung swerte. Ganun. Oo, di ba? Ano lang the reason po sabi ng mga nanay ko na huwag ko lang daw gawin. Tsaka bawal daw, you can't cut your nails at night din. Yun lang po, dalawa lang po. Tsaka pagpag, syempre. But about the Rosario, wala po talaga akong knowledge until I worked in this film po. And siguro yung natutunan ko, well, actually me personally, I'm not a big fan of pamahiin, so hindi masyado ko naniniwala. So siguro yung mom ko, hi mom, kung nanonood ka, sana, siguro pag may namantayan, knock on wood, na family relative, siguro gawin na lang din, wala namang mawawala. Si Jairus muna. Hindi ko rin po alam na may ganito po na sa Rosario kapag meron namatayan sa inyo. Pero syempre the usual yung pagpaan or paano ba, sa amin pala, sa family niyo, sorry. Usually bawal magupit ng buko, bawal magwalay sa gabi. Yun lang basically yung talagang parang sikat na pamahiin na talaga mas madaling sundin. Paano kayo yung mga nagpapa-nail down, no? Sa mga nail salon. Inaabot na ng alas 7. Oo nga, no? Pero baka importante hindi po kayo yung magupit. Kung iba yung magugupit, baka bago yan May naisip kang pamahiin. Grabe yung conspiracy theory. gusto mo naman magupit
mo na lang sa iba. Kasi ikaw yun eh. Tama. Diba? So, feeling, feeling ko yun. Pero din, I'm not aware na may ganito po palang klase na until same with Lance, we work this film na meron palang pamahiin. Actually, sinusunod ko lang po talaga pagpag eh. Pero nagugupit pa yung ako ng bukas na gabi, so parang safe naman. Pero natutunan mo, I mean, anong na-realize mo doing this? It's about pamahiin and so. Siguro same with Lance. I mean, if there's nothing to lose, why not do it? No, for the sake of peace of mind as well. And siguro sa rin natutunan is yung tradition ng mga Pilipino goes way back na talaga. No? Na grabe, pero nakalalim yung traditions na umabot na to this generation na pwede namang sundin and pwedeng gawin para naman for the peace of mind of each and everyone. So, Very well said, Jai. Okay? Si Yumi? Pwede po ba ulit po ng question? Hindi, naniniwala ka ba sa mga pamahiin katulad nito, yung kinakailangan about the Rosario pag may namatay? And then ano ang natutunan mo while doing this film at yung pananaw mo sa pamahiin and paano mo ito ina-apply in your everyday life? Ang pamahiin lang po na nasunod ko since namatay po yung lolo ko is nagpagpag po ako. Like, before po ako umuwi, pumunta muna po ako ng 7-Eleven para iligaw yung bulto. Ganun po. So, yun lang po yung nasinusunod. And meron pa pong isa, bawal po magwalis sa gabi. Ano po yun? Ayun, bawal po magwalis sa gabi. So, ayun. Ang natutunan ko po dito sa Rosario since my family, ano siya, related. I think healing is yung siguro kapag nag-heal ka, hindi rush. Parang you sit with your feelings. Yun po. Ayun po. There we go. Okay. Ako naman po, well, siguro iba-iba pag bawat family, iba-iba yung pamahiin na sinasabi ng parents. Sa akin naman po, like katulad na sinabi nila, dagdagan ko lang, bawal daw tumingin sa basag na salamin kasi malas daw, ganyan. Marami pang iba. Pero ngayon po, parang hindi na talaga namin pinapractice yung mga pamahiin. Pero, ayun po, siguro bago lang din sa akin itong rosaryo na kailangan putulin once na nakaburol. And ang natutunan ko po sa film na to is, siguro pag sinabihan ka na gawin mo na lang. Like katulad ng sinabi ni Direk kanina, wala namang mawawala. And para lang din may peace of mind yung nagsabi sa'yo at ikaw din, para wala ka nang isipin. So yun. Thank you. There you go. Hello po. Sa dami ng pamahiin, yung tinatanggap ko lang po ng pamahiin, yung mga positive. Which is yung kunyari, pag New Year, tatalon ka para tumagtag ka. Di kaya yung mga magsasabi ka ng mga points para dumami yung pera. Yung mga ganyan. Mga more on negative, hindi ko na siya masyadong sinusunod kasi parang naniniwala ako dun sa parang pag naniniwala ka, mangyayari talaga. So, iniiwasan ko siya. Pero yun nga, ang dami. Pag sinabi din ni mama na huwag mo itong gawin, dahil ito yung pamahiin, sinusunod ko na. And sa mga patay ni Rosario, first time ko lang din marinig. So, yun. I think gawin na lang din para peace of mind. O si Meg, Yun yung ginawa, yun yung sinabi ng mom ko. Pero hindi niya na-explain kung bakit. So, basta sinunod ko na lang. Kasi sabi niya, hindi, kailangan putol. Okay. Sige. Ang bilis na kausap. Pero hindi ko alam na ganun pala yun. So, buti ginawa pala namin. So, wala namang mawawala. So, yun. ayun. Yan, sige sila Bernadette. Sige, meron pa ba kayo mga pamahiin na hindi nyo alam? Alam ko Or lang nagugulat kayo? Or paano nyo Hindi, to? alam ko yung ihahatid. Huwag ihahatid. Di ba pag kunyari na walang funeral, huwag na magbababay, huwag ihahatid. Yun. So, ako ganun din. Kung ano na lang yung alam ko, ginagawa ko na lang. Dahil syempre, mahirap na nasa huli yung pagsisisi. Plus, of course, dasal. Dasal talaga. You have to just pray. Kasi actually, pag in-explain ko siya sa mga anak ko, minsan nagko-contradict nga naman.
So, minsan hindi ko nga ma-explain sa kanila eh. Sabi ko, sumunod na lang kayo. Sabi niya, di ba we have to pray, Mom? So, di ba dapat sa prayers tayo maniwala? So, sabi ko, oo nga naman. Pero still, yung mga ganong alam ko na from the past, sinusunod pa rin namin. Ikaw, ate. Ayan, Susan. Actually, just like what si Bernadette said, yung hindi ka dapat magpapaalam na aalis na ako. Pag nagpunta ka sa way, kailangan magsabi ka lang, dito muna ako. Kung mo sasabihin, alis na ako. Kasi yun ang pamay, huwag ka magpapaalam na aalis ka. Friends leave na lang, no? Ha? Oh, friends leave na. Yes. Oo. Yung naalala ko sinabi ni FPJ dati nung bumisita siya sa stepfather ko kaya mga Cortez, yung namatay. Sabi niya, dito na muna ako. Diyan lang. Ay, okay, sige. Yung sabihin, naalis na siya. So yun ang alam kong pamahiin. Plus, when my mom died, sinabi nila tanggalin daw lahat ng mga jewelries. At pati yung rosaryo kailangan putulin. Huwag daw isasama sa libing. You have to remove all the jewelries. Siguro kasi baka may kumuha. Maybe. Ayan, thank you. Pwede ba, my question has nothing to do with the movie, kaya lang medyo napapanahon lang. Gusto ko lang malaman kung paano kayo naapekto ng crisis ngayon and ano yung mga contribution nyo para at least, or paghahanda, or ano bang ginagawa nyo para at least makatulong or para hindi kayo maapektuhan or kung ano man. Any contribution para ma-address yung kinakaharap natin ngayon? Really relevant question. Who wants to start? Siguro si Lance. Lance. Yung crisis nga, syempre, malapit tayo maubusan ng, di ba, ng energy and magiging parang baka maubusan na, baka irarasyon yung tubig and all, tapos yung mga kuryente daw and all because wala na tayo masyadong reserve ng oil or gasoline or kung ano ba. Paano ka naapektuhan and paano mo at paano ginagawa mo para bilang paghahanda and your own contribution para yun nga, para makatipid or something or kung ano man. Ang daming question, tatandaan mo ba? Processing everything ko. Pero, well, for starters, yung gasolina po talaga, it's crazy right now. Pero, buti na lang yung nabili kong kotse is hybrid, it's half electric, half gas. So, medyo, mas nag-charge na ako kasi nagka-gasolina. Pero I think yung electricity maapektuhan din. Pero I'm gonna check pa at the end of the month pag dumating yung bills. And ngayon po nagsa-stock up na po kami ng resources pero like kunyari, if may need man, like kunyari friends ko, I would offer na pwede silang kumain muna sa bahay, pero hindi hatid ko na lang sila sa mga bahay nila since electric naman yung gamit kong kotse. So, ayun po. I just see that inflation's been really crazy as in sobrang tumataas talaga natin ngayon. And it's kind of unfair for like public utility vehicles like taxis, tricycles, and jeeps. Kasi parang hindi pa ata na-change yung base fare as far as I know. Pero sana magawa ng paraan para hindi nang hulog yung mga nagtatrabaho ng ganun. Meg? How it affects me and my family, I think nararamdaman namin kasi sobrang mahal na talaga. Kahit naman capable kang magpagas, mararamdaman mo talaga siya kasi ang dami mo pang pwedeng pagtuunan nung pera na yun kung tutuusin. So, well, we do what we can do, diba? If, like Lance said naman, if you can do carpool with friends, kung may pupuntahan kayong place na isa, so para to save, or even electricity, kasi soon it will be affected as well because of the oil. Siguro, syempre, hoping lang ako na the government will soon give yung support talaga that they will promise, and also mas concerned ako dun sa mga hanap buhay is yung public na mga transportation. Thank you. Kasi yun yung main nila, nakikita ko yung mga videos na umiiyak na sila asking for help from the government. So I'm really hoping na lang na sana
magkaroon ng solusyon. And I'm grateful naman na nakikita ko online na may mga tao na tumutulong because they have the means to help. Nag-share sila ng kaya nila. Like, to lessen yung mga businesses, kahit mapalugi na sila yung nag-ano. So, siguro, magtulong-tulungan na lang. Yun na lang naman magagawa natin in time of crisis. Jairus. Affected kasi diesel yung kotse ko. Sobrang mahal compared to paano ako nagpapagas dati, as in nag-feel ko talaga. But I guess, syempre mas more than that, mas natatakot ka what if naman maubos lahat kasi everything runs with gas. Paano yung mga deliveries ng food and everything, electricity and all. So, more than sa kotse ko na iniisip ko, kasi iniisip ko yung pang everyday life eventually na mangyayari kung paano yung mga tatakbo at iikot yung resources natin sa pang-araw-araw. So, yeah, siguro ako in a way, preparation. Ngayon, actually kanina nag-check ako ng mga portable na mga power stations. I'm planning to buy one para sa bahay that also could be powered or recharged by solar. Kasi malaking tulong talaga ngayon yung mga solar equipped na mga bagay. And then, less na talaga yung pag-alis ko ngayon. Hindi tulad dati na pag pupunta ako ng gym, sinasadya ko pa yung Pasig coming from Fairview. So this time, I just go within the area na lang talaga para makatipid talaga sa diesel. Not because mahal, it's because more of baka yung pang topics na nangangailangan doon. Mas magamit ko pa yung gas sa mga bagay na mas worth it in terms of coming here, going to tapings, going to important na mga lakad. And contribution, I guess, very minimal yung contribution na magagawa natin eh. Masasabi ko lang natin nasa gobyerno na eh. So I really hope na, they come up to their senses kung paano natutulungan yung mga tao kasi mas doon natin yung talaga yun ng mga public utility vehicle drivers eh. And more than that, I just really hope na we can get through all of this, especially the public utility vehicle drivers, lahat ng mga mas namamasada or gumagamit ng gas every day as their business, as their mode of living, right? It's not about, narinig ako, it's not about pagyaman eh. It's about surviving. And so are we. Everybody's on survival mode kasi no matter how much you have the means, hindi mo na mabibili yung gas ng parang ganun lang eh. Diba? So, at the end of the day, it's not about the money, it's about survival mode, and it's about, bayanihan in terms of, if you have a lot of small things you can do, like on our end, if you can echo yung dinadaig yung mga tao, why not? Diba? Baka lalong mas seryosohin ng gobyerno yung krisis na nangyayari sa atin and sa mga tao mas nangangailangan ng tulong natin. So, yun po, nasabi na po ata lahat ni Jairus. So, kami po, naghahanap din po ako ng resources kasi sobrang namamahala na dito si Mark sa gas. And balitaan ko din po sa kanya na parang mag-lesson na yung pasok nila sa work. And nagre-restock po kami ngayon ng maraming food. Dahil din po na sinabi ni Jairus na hahanap din po ako ng mga affordable na kakailanganin namin soon sa bahay. So, anyway. Ako naman, I agree with all of them. Like, nakakalungkot po yung mga nangyayari ngayon. Kasi, nag-start siya sa nangyari sa ibang bansa, apektuhan tayo yung oil, tapos damay-damay na lahat. So, ayun pa nakakalungkot dahil lahat po tayo ay nagsastruggle kasi yun nga po tumaas yung presyo ng oil. So, yung mga public transportation, hirap din po sila para ipagpatuloy yung pamamasada nila, yung work nila. And, apektado po yung mga tao na kailangan mag-commute. So, I saw this post online. News siya na parang lahat ng tao, parang ang dami nila nasa street lang sila. They're all waiting na para makauwi. Tapos may nakita pa rin akong post na 6 hours or 9 hours waiting for like car para makauwi. Tapos mag-work pa sila. Tapos parang isang oras na lang or konting oras na lang para magpahinga or para makasama ang pamilya nila. Then kailangan na naman nila
And then, I think what I can do right now, siguro para sa akin po, wala naman kasi akong kotse, nagko-commute lang ako. So, mahirap din po sa part ko na mag-book or maghintay po ng public transport. Siguro, yung family ko in Batangas, wala naman po kaming electric car or hybrid na car. So, ayun, I'm saving up money to support them because yung business namin kailangan talagang ng kotse because we deliver things, ganyan. So yun, hirap din po talaga. And I think kailangan siguro mapagtuunan po talaga ng government ng pansin yung itong nangyayari ngayon. Mapag-usapan po talaga at magawa ng paraan. Kasi nakakalungkot at nakakaawa ang struggle po ng bawat Pilipino ngayon. Yan lang po. Okay, so I'm sorry to cut this short. Since we have very limited time and we have still a long line of people to ask, but that's a very good, beautiful and relevant question. Thank you so much for asking that. Well, we have to cut that for now. I know you have so much to say about this issue, but for now, let's proceed first with, I hope everybody was able to answer the question, but now I'd like to call in from TikTok, People's Journal, Filipino Star ngayon, Tita Astrid Moyo. Thank you. Hi, Aubrey. I'm here. Congratulations ngayon pa lang. From Viva One series, ngayon sa cinemas, may pressure ka bang nararamdaman? Kasi iba to eh. Right now, ano ang pakiramdam mo? Ako po, right now, I feel blessed. I'm really grateful dahil po binigyan ako ng Viva ng pagkakataon na maging part po or magkaroon ng movie po again after a year. So, ako naman po sa lahat ng project na ginagawa ko, nape-pressure po talaga ako eh. Kinakabahan ako kasi kailangan ko laging improve yung sarili ko why ako yung napili ng Viva na bumida dito or maging part nitong movie or series na to. So yun po, pressure dahil kung sa series po sa Viva One, medyo madaling ma-reach kasi sa phone, sa social media, lahat naman po tayo nagpo-phone, ganyan. Mas grabe po yung pressure ko ngayon kasi kailangan kong mag-double effort siguro para ma-reach yung mga tao or mapabalik sila sa cinemas. Because yung iba kasi parang thinking nila na, oh, I'm just gonna wait for the movie na lumabas dito sa platform na to, on social media. So parang nakakasad lang po sa mga, like, dito sa mga movie na hindi mapagbigyan na mapanood sa sinihan. So yun po, pressured and super kinakabahan because hindi lahat po talaga ngayon na manonood ay ginugustong manood sa sinihan. So yun po, but more than that, I'm really happy and grateful to be part of this movie. Kasi it's my third time, I think, working with Ronnie, and super na-enjoy ko po itong movie na ito. Of course, kasama yung mga cast. Kasi grabe po, like sila po talaga yung mga kailangan yung abangan din sa Viva, and yung po yung mga like great actors and actresses po ngayon. So yeah. Thank you. Thank you. Kay Suzette, kay Bernadette, kay Rosaban, and siguro si Meg. It's been quite some time na matagal namin kayong hindi napanood sa big screen or sa small screen. So, during those times na hindi kayo aktibo dito, ano mga pinagkaabalahan nyo? I just finished this teleserye, if you want, na I Love You Since 1892. So we just finished that. Tapos yata yun ng January of this year. So, iba naman ang role ko doon. Madre ako doon. So it's always nice to play a different role all the time. And before that, I also did Minsan Panatihag Ka na Nakaraan. Doon naman, I was like the matriarch. I was the villain, the main villain of that series. Kasama ko sila Christine Reyes, si Cesar Montana, and si Martin Pao. And of course, all of those were on Viva Films, which I'm really, really proud of and very thankful. I'm proud to be part of the Viva family. Ako
to be back and I hope this is not going to be my first and last project sa Viva. Sana madagdagan pa. Sabi ko nga, nag-request ako sana next time series naman. I've also been quite active in social media. Kailangan syempre mag-cope up sa mga Gen Zs. Kahit na minsan nakakapagod na. Pero sige, TikTok pa rin, IG pa rin, Facebook pa rin. I also have a small business. You've been to my business, tita, yung aking, dun sa Taytay, yung aking driving school. So yeah, I've been busy, also PA and advisor ng mga anak ko na bagong pasok din dito sa Viva. So I hope to be able to work with them. Ako naman dito yung after ng VNB na ginawa kong vertical, yung Made for Revenge. Nasa werewolf din ako, werewolf boy. And itong project, of course, Rosario. And sa personal life naman po, nagtatry na po akong mag-business. As tumatanda na tayo, kailangan na natin na mag-option. So yun po yung ginagawa ko ngayon, Tita Asa. Ako naman po, tita, yes, ang tagal ko rin hindi nakabalik sa showbiz. Yung last ko was with the Rec. Yung The Mistress Guide, yun yung first ko ulit na pagbabalik ng project with Viva, and that this is the second time. So, pinagtunan ko after pandemic, yeah, small business also, because we want to build yung sarili natin aside from, of course, only one source of income kasi hindi naman tayo lumaki na well-off family. So, parang better to secure yourself, na kung wala kang project, naka-ready. And then, sports, tita. Nag-sports ako na ako sa padel, sa mga tennis, sa pickleball. Ayan, para healthy kasi everyone naman is focusing on health and then studying also now, tita. So, since the pandemic, until now, I make sure na meron akong, nag-insert ako ng time to study. Nasa building stage po ako ng skills, nag-upskills ako so that magamit ko siya in the future if I need it for business or for something else. And currently now, nasa pastry chef naman po ang inaaral ko ngayon. So yun po. Thank you. And of course, lastly, I'd like to congratulate Direk. Ang ganda-ganda ng trailer, ang ganda ng cinematography, ang ganda ng pagkaka-execute ng pelikula. Thank you so much and congratulations in advance. Thank you so much, Tita Aster. Maraming salamat po. Now, let's proceed with GMA Entertainment, Nerd Almond. Hello, good evening po. To direct lang po muna. Direct, parang napansin ko parang sunod-sunod yung horror movie na ginagawa ko. Is it, talaga bang yun yung gusto nyong tahakin? Puro horror lang? Although meron kayong iba for, before, yeah. Nasabi ko po yata dati, parang horror po talaga yung gusto kong patatahakin kasi number one, traumatized po ako ng mga horror movies na napanood ko in the past. So kayo naman, parang gusto ko silang gantihan dahil sa lahat ng trauma na natulot ng horror movies sa buhay ko. Pangalawa, parang konti lang din po yung gustong magkwento ng horror. At feeling ko po kasi may audience talaga yung horror, Pinoy horror. Kung di man sa Pilipinas, sa region, sa Southeast Asia, mabenta po talaga yung mga, lalo na kung grounded sa superstitious beliefs or mga pamahiin, urban legends. May audience po talaga yung horror at naniniwala ko may audience ang Pinoy horror. May challenge ba para takutin yung mga Pinoy? Siyempre, mahirap takutin yung mga Pinoy kasi, daya lang yan, di naman totoo yan. Pero, siyempre, pumapasok ka sa sinihan, manonood ka, parang i-off mo muna yun parang suspension of disbelief. Parang gano'n, gusto lang namin ipapasukin kayo sa kwento, tapos hayaan yung mag-simmer at hopefully mauwi nyo yung kwento, yung katatakutan at mapagkwentuhan nyo after mapanood yung pelikula. Sorry, may phoning question. Na-mention niyo po na trauma kayo before sa mga horror movies. Meron ba kayong particular movie na sobrang kinatakutan? Naloko po ako dati nung Paranormal Activity kasi akala ko totoo siya. So, months after, bata pa kasi ako, ni-research ko, hindi pala siya totoo. Eh, hindi ko napanood dati yung
Blair Witch Project. So parang feeling ko na-betray ako. So gawa nga ako, parang ganun. Pero mahirap po gumawa ng found footage na horror eh. Soon baka. And lastly, to direct and dun sa mga nakagawa na ng horror before, meron ba kayong ginagawa before kayo mag-shoot? Like parang ritual or ano, para, kasi sabi nga ni direct, gusto niya pag uwi, nakakatakot or maalala. Kayo ba meron kayong mga ginagawa to avoid? Ako, ano lang po, every scene, basta before start ng shoot, we always pray, I always pray, para lang mawala din sa sistema ko yung mga eksena or yung mga katatakutan. Kasi pray lang talaga. Kasi yun nga eh, parang tinatawag mo kasi yung energy eh, kapag sa shoot ka. So, kailangan talaga mag-pray before and after. Yeah, energy is currency. Yes. See, who wants to answer? Ako? Yes, Jai. Wala eh. Pray lang din actually. And I think lahat naman ginagawa yun before mag-start is mag-pray. It's importante naman talaga yun because we do everything for the Lord. We offer this project to Him as well. Dahil kung di naman dahil sa Kanya, wala kami lahat dito ngayon. But anyway, wala eh. Pray lang eh. Kasi parang so far, we've been doing this for, everybody's doing this for a while now na mag-horror. So, hindi naman sanay, pero you know, everybody's getting the hang of it already. So, the least that we could do na lang is, you know, pray and just enjoy doing the movie or the series. Thank you. Ako po, pray lang din po. And then after scene po, nagsha-shake off po ako para mawala po yung, siguro para hindi man-stay yung emotions or yung nararamdaman ko po. Salamat. Thank you. Okay. Yeah, that's nice. Next, let's proceed with Pelikula Mania, Naz Tabanes. Hello, one question for the cast lang. Ano yung hinahanap nyo sa isang horror movie na nakita nyo dito sa Rosario? I think Lance wants to begin. Sorry, sir. Can you repeat the question, please? Ano yung hinahanap nyo sa isang horror movie na nakita nyo dito sa Rosario? Hinahanap ko sa isang horror movie na dito sa Rosario. It talks about tradition and culture, I think. Because of the Filipinos and how they react towards pamahiin. So, it's really a big what if movie. What if hindi natin to susundin or what if we're not gonna do this. So, yeah, it talks about tradition and realism, I think. Thank you. Yeah, Miss Meg? Yeah, I'm good. Siguro same with Lance is yung tradition kasi ang Pilipino gusto nila lagi makaka-relate sila eh. That's why grabe yung hit palagi yung mga drama series natin dito sa Pilipinas kasi gusto ng mga Pinay nakaka-relate sila. So I guess, you know, dahil nakatugon siya or naka-connect siya when it comes to tradition ng mga Pilipino kaya yun yung maganda rito na nakita namin or nahanap namin kasi makaka-relate talaga sila. And at the same time, ang gusto kasi, I don't speak for everybody, pero ako kasi parang pag sinabi mong horror, it's not just how the horror looks like eh, yung goal or whatsoever, yung antagonist or what. Parang yung gulat factor eh, yun naman talaga yung nagbibigay ng katatakutan eh. So I guess, maraming gulat kayo talaga na abangan dito. So, and pati syempre yung mismo si Rosario, nakakatakot talaga siya kasi ilang beses ako nagugulat sa taping na nandun na pala siya, hindi ko alam, script reading ko sa doon kasi ilang beses na nagugulat. So, feeling ko, isa yun sa maganda dito sa movie na pwedeng makarelate at talagang magugustuhan din ng mga manonood. Aubrey, you wanna say something? Ako, ang hinahanap ko na sa movie namin Rosario, mga jump scares, yung, pati yung mga, like, trauma na mabibigay niya sa audiences. And of course, learnings din. So, bawat horror films naman, hindi lang naman ikaw matatakot, may matututunan ka sa pagkatapos mo manood. So, yun. That is very true. Okay, there we go. Maraming salamat po. Okay, nasagot po yung ayos. Maraming salamat. Up next, let's have from Inquirer, Miss Dalian Carvajal. Philippine star na. Sorry. It's okay. Hi, Berna.
about death, no? Kung meron famous celebrity na namatay na ano ba na parang pwede niyong hilingin ng mag-apparition sa inyo, parang multuhin kayo, sino yun, and ano gusto niyong tanungin sa celebrity na yun, pwedeng local or foreign, just for fun, kasi parang serious na example. Oh, ayan. Sisiwala natin kay Mrs. Zed. Ayan. Mrs. Zed, you wanna share something? Siyempre, unahin ko nanay ko. Of course. Oh, of course, I want to make sure that, you know, happy siya where she is. And that, of course, the family's really proud of what she's done to not just the Tagalog films, but also the Visayan films. And actually, nagpakita na siya. Pero nakita ko naman na nakasmile siya. And I wouldn't mind having another experience with her. Because, you know, Mom was a larger than life para sa akin. Iconic. Yes. The first name that came to my mind was Princess Diana. Wala, gusto ko lang siyang makausap, gusto kong malaman kung